May mga bagay na mas ligtas itago kaysa ipagsigawan. May mga damdaming mas komportableng manirahan sa dilim. Hindi dahil mali, kundi dahil takot masaktan kapag nakita. Sa bawat kubli, may pusong marahang kumakatok. Umaasang balang araw, may maglalakas loob na magbukas. Ako si Janor, tahimik, observant, yung tipong mas pinipiling makinig kaysa magsalita. Mas pinipiling magtago kaysa mapansin. At kung may isang bagay akong mahusay, iyon ay ang magtago. Nagtago ako ng pangarap, nagtago ako ng takot, at higit sa lahat, nagtago ako ng pagmamahal. Si Migo ang dahilan. Unang araw pa lang nang lumapit siya sa inuupahan naming compound, alam kong may magbabago. Hindi dahil gwapo siya, kahit oo, may itsura talaga. Kundi dahil may ingay ang katahimikan niya. Yung klase ng taong hindi kailangang magpatawa para mapansin. Pero napapangiti ka kahit wala siyang ginagawa. Uy, ikaw ba yung sa dulo? Tanong niya noon habang buhat ang kahon. Oo, sagot ko. Isang pantig. At ngumiti siya at doon nagsimula yung problema ko. Mabilis kaming naging magkaibigan dahil pareho kaming mahilig sa tahimik na kape sa umaga, sa hating gabing lugaw, at sa mga biro na kami lang ang natatawa. Mabagal dahil wala ni isa sa amin ang gustong magtanong ng higit pa. Romantic comedy raw ang buhay, sabi nila. Pero sa akin, parang suspense. May mga gabi na sabay kaming uupo sa maliit na bangko sa likod ng bahay. Yung lugar na parang sinadyang gawing taguan ng mga bagay na hindi kayang ipakita sa harap. Doon nagkukwento siya tungkol sa trabaho, sa pagod, sa mga pangarap niyang parang laging kalahating tapos. Anong pangarap mo, Janor? Minsan niyang tanong. Tumawa ako. Kunwari. Simple lang, tahimik na buhay. Wika ako. Hindi ko sinabi ang totoo na ang pangarap ko ay may kinalaman sa kanya. Na sa bawat upo namin sa bangkong iyon, mas lalong lumulubog yung damdaming pilit kong kinukubli. May girlfriend siya nun. Oo, baka meron pa. Hindi ko tinanong dahil may mga tanong na kapag sinagot, hindi na kayang ibalik sa dati. Pero may mga pagkakataong nadudulas ang mundo. Isang gabi nawalan ng kuryente, madilim, mainit, tahimik. Magkatabi kami, balikat sa balikat. At sa dilim naramdaman kong nanginginig ang kamay niya. At ang mahina niyang sabi, Janor, ikaw, natatakot ka rin ba minsan? Hindi ko alam kung alin ang tinutukoy niya, ang dilim, ang katahimikan, o ang sarili namin. Oo, sagot ko, totoo. Hindi na siya nagsalita pero hindi rin niya inalis ang kamay niya sa tabi ng akin. At doon ko naintindihan, hindi lang pala ako ang may kubli. At doon nagsimula ang kwento namin, hindi sa pag-amin, kundi sa pagtatago. Kung may isang delikadong bagay sa dalawang taong parehong nagtatago, iyon ay ang mga senyas. Yung mga tingin na mas tumatagal kaysa dapat. Yung mga biro na may halong totoo. Yung katahimikan na parang may gustong aminin pero
nauunahan ng takot. Ako si Janor at araw-araw sinusubukan kong ikumbinsi ang sarili kong kaibigan lang si Migo. At ang tanong niya isang hapon, "Janor, sabay ka ba mamaya?" May hawak siyang plastik ng tinapay, pawisang noo, at yung ngiting hindi ko kailanman natutunang iwasan. Saan?" Wika ko. "Sa palengke, wala akong makausap baka maligaw ako." Wika niya. Tumawa ako, sabi ko, "Palengke lang, maliligaw ka pa." At ang sagot niya, "Mas okay nang may kasama." Kinindatan niya ako. Isa lang yun pero sa loob ko parang may sumabog na fireworks na hindi pwedeng ipakita. Habang naglalakad kami, napansin kong may kakaiba. Hindi na siya nagkukwento tungkol sa girlfriend niya, kung meron pa nga. Sa halip, puro tungkol sa amin, sa compound, sa mga gabi, sa mga maliliit na bagay na dati hindi pinapansin. At ang sabi niya, "Napansin mo ba? Dito lang ako naging ganito kakomportable." "Ganito? Paano?" Tanong ko kahit alam ko na yung sagot. Yung ako," wika niya. Natahimik ako. Sa mga salitang gustong kumawala sa bibig ko, pero pinili kong ikulong ulit. Romantic comedy raw, pero bakit parang may kasamang panic? Isang gabi may inuman sa compound. Maingay, masaya, lahat lasing, maliban sa akin. Si Migo medyo tipsy, mas madaldal, mas totoo. At umupo siya sa tabi ko, mas malapit kaysa dati. At ang bulong niya, "Janor, alam ba kung bakit gusto ko lagi dito sa likod?" Umiling ako at ang sabi niya, "Kasi dito, walang nakakakita." Tumama yun sa akin. Parang direktang binuksan yung pinto ang pilit kong sinasarahan. Bigla niyang pinatong ang ulo niya sa balikat ko. Simple lang. Walang malis dapat. Pero hindi ko na igagalaw yung katawan ko. Hindi dahil ayoko, kundi dahil baka hindi ko na kayang umatras kapag gumalaw ako. At ang tanong niya, "Okay ka lang ba?" At ang sagot ko kahit hindi, "Oo, okay lang ako." Doon ko unang naramdaman ng bigat ng kubli. Na minsan ang pagtatagpo ay mas masakit kaysa sa pag-amin. At sa gabing yun, bago siya pumasok sa kwarto niya, lumingon siya sa akin at ngumiti. "Salamat, Janor, sa pagiging ikaw." Hindi ko alam kung papuri ba yun o paalam, pero isang bagay ang malinaw. Hindi na to basta pagkakaibigan at hindi na rin sapat ang magtago. May mga pagkakataong ang katahimikan ang unang nadudulas. Isang maling galaw, isang sandaling sobrang totoo, at bigla, wala ka nang mapagtaguan. Ako si Janor at sa araw na yon, nadulas ang lahat. Umuulan, malakas, yung tipong parang nililinis ang buong compound. Pati ang mga lihim na pilit mong tinatakpan. Naabutan ako ni Migo sa labas. Basang-basa, may dalang payong na halatang hiniram lang kung kanino. At ang sigaw niya, "Uy, maliligo ka ba sa ulan?" At ang sagot ko kahit nanginginig sa lamig, "Sandali lang." Hinila niya ako papasok sa kwarto niya. Maliit, amoy kape at sabon, sarado ang pinto. Tahimik ang mundo sa labas maliban sa patak ng ulan sa bubong. At ang sabi niya sabay abot ng tuwalya, "Magpalit ka muna.
At ito natawa ako at ang sabi ko, ikaw rin naman basa. At ang sagot niya na nakangiti, sanay na ako. Ayun na naman, yung ngiting parang alam niya ang lahat kahit wala pa siyang tinatanong. Habang pinupunasan ko ang buhok ko, napansin kong nakatitig siya. Hindi bastos. Hindi rin palihim. Direktang tingin na parang may gustong sabihin pero walang lakas ng loob. At ang sabi ko na pilit pinapagaan ng loob ko, Migo, may problema ka ba? Umiling siya at ang sabi niya, wala. Iniisip ko lang kung gaano ka katagal magtatago. Nanlaki ang mga mata ko at ang sabi ko, ha? Tumawa siya pero may ka ba? At ang sabi niya, joke lang. Pero hindi yun biro, paramdam ko. Umupo kami sa gilid ng kama, magkalapit. Masyadong malapit para sa dalawang taong kunwari ay walang alam. Biglang nag-brown out. Perfect timing ang mundo. Parang nananadya. At ang sabi ko, eto na naman. At bigla niyang tawag sa pangalan ko, Janor. At eto lumingon ako at doon, hindi ko na nakita ang kaibigan ko. May nakita akong taong takot na takot pero handang sumugal. At ang sabi niya, kung may isang bagay kang itinatago, ano yun? Gusto kong magsinungaling. Gusto kong tumawa. Gusto kong tumakbo palabas. Pero pagod na akong magtago. At ang sagot ko na halos pabulong, may isang tao na araw-araw kong pinipiling hindi mahalin kahit mahal ko. Hindi siya kumurap, hindi siya matras. At ang sabi niya, pareho tayo. At doon sa gitna ng dilim, ulan at katahimikan, hinawakan niya ang kamay ko. Walang halik, walang yakap. Sapat na yon para maramdaman kong may nabasag na kubli. Naghiwalay kami ng tingin, parehong humihinga ng malalim. Parang dalawang batang nahuling may lihim na matagal nang alam ng puso. At ang sabi niya bigla, Hindi pa sa ngayon. Tumango ako dahil alam kong may mga katotohanang kailangang hintayin ng tamang oras. Pero simula nun, wala nang atrasan. May mga bagay na kapag nasimulan mo nang ilabas, hindi mo na kayang ibalik sa loob. Parang lihim na nasanay sa dilim ngunit minsang nasilayan ng liwanag, ayaw nang bumalik sa kubli. At ako si Janor at sa pagitan namin ni Migo, may isang salitang paulit-ulit naming iniiwasan. Tayo. Simula nung gabing umuulan may nagbago. Hindi halata sa iba pero sa amin, ramdam na ramdam. Mas madalas na yung tingin, mas mahaba ang katahimikan, mas maingat ang mga galaw na parang takot na baka isang maling hakbang ay maglabas ng katotohanang hindi na kayang ibalik. At ang sabi niya isang umaga habang nagkakape kami sa likod, Janor, may lakad ka ba mamaya? At ang sagot ko, wala naman. Bakit? At ang sabi niya, samahan mo ko. May aasikasuhin lang. Hindi ko na tinanong kung saan, sumama na lang ako. Dinala niya ako sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Sa lumang sinehan sa bayan, sarado na. May mga upuang natatakpan ng alikabok at alaala. At ang sabi niya bigla, dito ako unang umiyak mag-isa. Dito rin ako unang natutong magkunwari.
Umupo kami sa likod, parehong tahimik. Parang ang lugar mismo ang nakakaintindi ng kubli namin. At ang sabi niya ulit sa mas mababang boses, "Janor, may girlfriend ako dati." Alam ko pero masakit pa ring marinig. At ang dugtong niya, "Hindi ko na mahal eh. Matagal na." Mas matagal pa sa inaamin ko. Hindi ako nagsalita. Takot akong kapag nagsalita ako, mabubunyag ang lahat. At ang sabi niya, takot ako. Hindi dahil sa sasabihin ng iba, kundi dahil baka hindi mo ako piliin eh. At doon ako natawa. Mahina at mapait. At ang sabi ko, Migo, pareho tayong nagtatago eh. Pero pareho rin tayong naghihintay. Tumingin siya sa akin sa unang pagkakataon, walang takot sa mga mata niya. Hindi kami naghalikan, hindi pa rin. Sa halip, hinawakan niya ang noo ko at dinikit sa noo niya. At ang sabi niya, "Kapag handa ka na, nandito lang ako." At doon ko naintindihan, ang totoong pag-ibig, hindi minamadali yung paglabas sa kubli. Hinahayaan muna itong huminga, pero hindi lahat handang maghintay. Kinabukasan kumalat ang chismis sa compound. May nakakita raw, may hinala, may bulungan. At ang tanong ng kapitbahay, "Janor, totoo bang..." Hindi ko na pinakinggan ang tanong dahil sa likod ko, nandun si Migo, nakahawak sa kamay ko. Hindi mahigpit, hindi palihim, sapat lang para ipaalam sa mundo na hindi na kami ganap na nakatago. May mga sandaling sa buhay na kailangan mong pumili. Manatili sa kubli, ligtas pero nag-iisa. O lumabas kasama ang taong mahal mo kahit alam may mga sakit at chismis na susundan. At ako si Janor at sa araw na yon, alam kong hindi na pwedeng magtago pa. Nagmamadali kami ni Migo palabas ng compound. Hindi dahil may nagutos, kundi dahil pareho naming naramdaman ang takot na baka mawalan kami ng pagkakataon. At ang tanong niya habang hawak yung kamay ko, "Handa ka na ba?" Tumango ko, hindi dahil wala akong takot, kundi dahil mas malakas yung damdamin ko kaysa pangamba. Dumaan kami sa kalsada. Mga kapitbahay nagtataka. May mga ngiting alam kung may ibig sabihin at may mga tingin na gusto naming iwasan pero hindi na mahalaga. "Janor," sabi niya at bigla akong hinalikan sa noo. Simple lang, hindi marangya, hindi dramatic pero sapat na. Sapat para masabi sa mundo na hindi kami nagtatago. Naglakad kami sa parke. Tahimik ang gabi. May ilaw na parang nagbabantay sa amin at doon nakangiti siya sa akin. Nakahawak sa kamay ko ng mahigpit. At ang sabi niya, "Hindi na tayo magtatago. Nandito na ako, Janor. Sa tabi mo, palagi." Tumango ako, halos may luha sa mata. Hindi dahil malungkot, kundi dahil sa wakas may taong tatayo sa tabi ko kahit anong mangyari. Sa gabing yon, natutunan kong minsan, ang kubli ay hindi lang takot. Kubli rin ito ng pag-asa na darating ang araw na may magpapalakas loob para mahalin ka kahit alam mong nakikita ka ng mundo. May mga bagay na kailangang ilabas sa liwanag kahit masakit, kahit mahirap, kahit nakakatakot. Ang tunay na pag-ibig ay hindi minamadali. Pinapahinga ka, tinutulungan kang maglakas loob at sa huli, hinahayaan kang makita ang sarili mo sa mata ng iba.
Ang kubli ay nagtatapos kapag handa ka ng magmahal ng buo. Ako si Janor at sa wakas, hindi na kami nagtatago. Matagal naming hinintay ang araw na to na wala nang takot, wala nang lihim, wala nang tanong na hindi sinasagot. Magkasama kami ni Migo sa aming maliit na bahay sa likod ng compound. Simple lang. Tahimik pero sa bawat silid, bawat sulok, maramdam ang kwento ng dalawang pusong matagal nang naghihintay. Janor, sabi niya habang nakaupo sa tabi ko, hawak ang kamay ko. Naalala mo nung unang araw mo dito, yung kubli mo? Wika niya at eto tumango ako at ang sagot ko. Hindi ko makakalimutan. Pero masarap malaman na hindi na tayo nagtatago. Gumiti siya at doon ko nakita ang taong hindi lang kaibigan, hindi lang kasiping sa gabi, ang aking tahanan. Hindi lang kami nagtagumpay sa pag-ibig. Nagtagumpay kami sa pagpapasya na lumabas sa dilim kahit alam naming may mga matang mapupuna. At sa wakas, natutunan namin. Ang kubli ay hindi lang takot, kundi paghihintay. At ang paghihintay kapag sinamahan ng tamang tao ay nagiging ligaya. Si Migo at ako, ilang taon na ang lumipas, ay patuloy pa rin sa simpleng buhay namin. May mga taong nagtataka kung paano namin nagawa, kung paano namin nalampasan ang lahat ng chismis, takot, at pag-aalinlangan. Ngumiti lang kami. At ang sabi ko sa sarili ko, simple lang ang pag-ibig. Hindi kailanman natatapos sa kubli. Lumabas ka lang, magtiwala ka. At kapag nandyan na siya, tutulungan ka niyang makita ang liwanag. At sa bawat gabi kapag tahimik na, hawak ko ang kamay ni Migo. Naiisip ko, ang kubli ay dati lang, ngayon kami na. Buo, walang takot, walang pagtatago. Ito ang kwento ng isang pag-ibig na matagal nang nakatago at sa wakas, lumabas sa liwanag. Sana nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.